Ang pamilyang Robinson, isang pamilya na binubuo ng 6 na miyembro, ay kilala sa Detroit's Loup Village dahil sa kanilang tagumpay at kabutihang loob. Ang ama ng tahanan na si Richard, 42 years old, isang matagumpay na advertising executive at may-ari ng isang magazine. Ang kanyang asawa na si Shirley, 40 years old, ay isang dedikadong ina na nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang tahanan. Ang kanilang mga anak ay sina Susan, 8 years old, Randall, 12 years old, Gary, 16 years old, at Richie, 19 years old. 10 taon bago ang trahedya noong summer ng 1968, bumili si Richard ng isang magandang cabin sa Goodhart, Michigan, isang tahimik na lugar na napapalibutan ng mga kagubatan na umaabot hanggang sa mga bangin na tanaw ang Lake Michigan. Ang cabin ay nakatago sa isang scenic lakeshore road at napapalibutan ng mga luxury lodges. Ito ay naging isang prime spot para sa mga mayayaman at mga naghahanap ng pribadong retreat. Bagamat hindi lubos na remote ang cabin dahil may mga kapitbahay at caretaker ito, nag-aalok pa din ito ng katahimikan. Si Monty Bliss, ang caretaker, ang nagtayo ng mga cabins noong 1956 at iningatan ang mga ito mula noon. Noong June 6, 1968, nagtungo ang pamilyang Robinson sa cabin upang magpalipas ng summer sa tahimik at magarang lugar na ito. Ang mga tag-araw sa cabin ay naging isang paboritong tradisyon ng pamilya at ang tag-init na ito ay inaasahang walang pinagkaiba. Bago nangyari ang trahedya, hindi basta nawawala ang pamilyang Robinson. Noong June 24 ng taong iyon, tumigil si Richard sa bahay ni Monty Bliss upang magbigay ng pakikiramay sa pagkamatay ng anak ni Bliss sa isang aksidente sa motorsiklo. Binanggit ni Richard na balak ng pamilya na maglakbay patungong Kentucky at Florida upang maghanap ng ari-arian. Makaraan ng ilang sandali, natagpuan ang isang notes sa pintuan ng cabin na nagsasabing hindi sila babalik hanggang July. Ngunit noong Martes, June 25, nagkaroon ng serye ng tawag si Richard mula sa cabin. Kabilang na ang isa sa National Bank of Detroit tungkol sa $200,000 na deposito. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang deposito na iyon, na nagdagdag sa misteryo ng mga sumunod na pangyayari. Sinabi ni Richard sa ilang kapitbahay na plano nilang magpunta sa Kentucky at Florida kasama ang kanyang pamilya sa araw ding iyon. Ngunit nang sumapit ang gabi, isang mag-asawa na nakatira sa kalapit na cabin ay nakarinig ng mga putok ng baril na may kasamang malakas na boses ng 2 lalaki at isang babae na nagtatalo. Naalala ng babae, nakarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril. Isa muna, tapos 3 o 4 pa. Akala namin may nagpapaputok ng baril sa tabing dagat. Sa kabila ng kakaibang pangyayaring ito, tila normal pa rin ang lahat sa mga sumunod na araw. Ngunit noong July 22, nagbago ang lahat. Isang grupo ng kababaihan na nagdaraos ng party sa kalapit na cabin ang nakapansin ng masangsang na amoy na nagmumula sa cabin ng pamilya Robinson. Tinawagan nila si Monty Bliss, ang caretaker, dahil nabanggit ng pamilya ang kanilang paglalakbay at hindi na sila nakita ng ilang linggo. Naisip ni Bliss na baka isang patay na raccoon ang sanhi ng amoy, ngunit habang papalapit siya sa cabin, napansin niya ang mga butas ng bala sa mga bintana. Pinilit niyang lakasan ang loob at kumatok sa pintuan. Walang sumagot, kaya pumasok siya at natuklasan ang isang bangkay ng babae na nasa pintuan, bahagyang natatakpan ng kumot at nagkalat ang kanyang mga damit. May dugo sa paligid niya at sa loob, may iba pang mga bangkay, 3 sa hallway at 2 sa isang silid tulugan. Sobrang naalarma si Bliss sa nakita niya kaya't agad niyang tinawagan ang mga awtoridad. Ang kakilakilabot na pagkakatuklas na ito noong July 22 ay nagpakita na ang pamilyang Robinson ay patay na ng 27 araw. Ikinuwento ni Monty Bliss na napansin niyang nakasarado ang mga kurtina ng cabin, nakalatch ang pintuan mula sa loob, at may padlock ang gilid na pintuan. Tila ligtas ang lahat hanggang lumabas ang katotohanan. Nang dumating ang mga awtoridad, ginamit nila ang susi ni Bliss para makapasok sa cabin. Ang natagpuan nila ay kasing nakakatakot ng sinabi ni Bliss, 6 na bangkay sa iba't ibang silid,
na nagpapatunay ng pinakamasamang pangyayari. Lahat ng miyembro ng pamilyang Robinson ay patay na. Ayon sa mga investigador, nagsimula ang pag-atake sa labas ng cabin gamit ang baril. 5 putok ng baril ang pinaputok kay Richard mula sa likod ng bintana gamit ang .22 caliber semi-automatic rifle. Pagkatapos, pumasok ang salarin sa pamamagitan ng hindi nakalock na pinto at ginamit ang parehong baril upang patayin ang iba pang miyembro ng pamilya. Mas nakakatakot pa, sina Susan at Richard ay brutal na binugbog gamit ang martilyo na natagpuan sa lugar. Sina Shirley at ang mga anak na sina Richie, Gary at Randall ay binaril, ngunit hindi nakaranas ng parehong pananakit gamit ang martilyo. May mga kakaibang bagay din sa lugar, isang bahagyang punong maleta na hindi akma sa kanilang mga plano sa paglalakbay at ang bahay ay puno pa rin ng pagkain. May natagpuan ding mga playing cards sa mesa na nagpapakita na tila nasa kalagitnaan pa sila ng laro bago mangyari ang trahedya. Naging malinaw na wala silang ideya sa paparating na panganib. Ang isang dapat na tahimik na bakasyon sa tag-init ay naging isang bangungot na hindi inaasahan ng sinuman. Ayon sa mga investigador, naniniwala silang isang tao lamang ang responsable sa brutal na pagpatay dahil sa mga bakas ng dugo sa mga yapak sa lugar. Ayon sa mga pathologist, pinatay ang pamilya mga 4 na linggo bago sila natagpuan na nagpapakita na ang krimen ay naganap noong June 25, 1968. Dahil sa matinding init ng tag-init, mabilis na nabulok ang mga katawan na nagpahirap sa pagsusuri ng mga pinsala o pagkolekta ng mahalagang ebidensya. Si Shirley, ang ina ng tahanan, ay natagpuan sa sala, nakadapa at bahagyang natatakpan ng kumot. Siya ay binaril sa ulo. Si Richard ay natagpuan sa hallway, nakahandusay at may tama din sa ulo. Nakaranas din si Richard ng blunt force trauma sa ulo. Ayon sa autopsy, bago ang huling putok sa ulo, siya ay tinamaan sa dibdib ng .22 caliber rifle. Si Richie, ang 19 years old na estudyante sa kolehiyo, ay natagpuan sa hilagang kanlurang silid-tulugan. Ang kalahati ng katawan niya ay nakahiga sa hallway. Siya ay binaril ng maraming beses sa ulo. Si Gary, 16 years old, ay natagpuang nakadapa sa parehong silid-tulugan. Siya ay binaril ng 2 beses sa ulo, parehong gamit ang .25 caliber na baril. Natuklasan din sa pagsusuri na siya ay may tama ng bala sa likod. Si Randall, 12 years old, ay natagpuan na nakahiga sa ibabaw ng kanyang kama. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay isang tama ng bala sa ulo, ngunit kakaiba na walang natagpuang bala. Si Susan, ang bunsong anak na 7 years old, ay natagpuang nakahiga sa hallway, hindi kalayuan sa kanyang ama. Siya ay binaril sa muka at natagpuan ng isang bala sa kanyang damit. Nakakalungkot na basag din ang ulo na malamang sanhi ng martilyo na natagpuan sa lugar. Sa una, nahirapan ang mga awtoridad na makahanap ng motibo sa malagim na pagpatay sa pamilyang Robinson. Ang pamilya ay kilala bilang isang mapagmahal at debotong pamilya na walang kilalang kaaway. Ang mga anak ay magagalang at magagaling sa eskwelahan. Lumikha ito ng nakakatakot na tanong. Sino ang makakagawa ng ganitong kakilakilabot na krimen at bakit? Ang unang hakbang ng mga investigador ay tingnan ang anumang posibleng dahilan o galit laban sa mga Robinson. Agad na napunta ang kanilang hinala kay Richard Robinson, ang haligi ng tahanan. Ngunit may twist. Kung si Richard ang target, bakit kailangang patayin ang buong pamilya kasama ang 4 na bata? Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw na ang perpektong buhay ni Richard ay may mga bitak. Si Richard ay may-ari ng isang magazine na tinatawag na impresaryo na sa labas ay mukhang matagumpay na negosyo. Ngunit natuklasan ng mga detective na ang kanyang mga negosyo ay may mga problema sa pananalapi. Hindi lang iyon, may mga alegasyon na si Richard ay nagpapatakbo ng mga hindi matapat na gawain sa kanyang advertising business. Inuuna ang kanyang kita kaysa sa kanyang mga kliyente. Bukod pa rito, may mga usap-usapan tungkol sa mga extramarital affairs at hindi angkop na relasyon sa kanyang mga sekretarya.
Natuklasan ng mga investigador na sa loob ng 3 taon, niloko ni Richard ang kanyang mga kliyente ng halagang $50,000, naniningil para sa mga ads na hindi niya inilabas o hindi nagbayad sa mga placements. Nagprint si Richard ng mga full-page na advertisement ng airline sa kanyang magazine nang walang pahintulot na nagbigay ng ilusyon na matagumpay ang kanyang magazine kaysa sa tunay na kalagayan nito. Ang dahilan? May mas malalaking plano si Richard. May ambisyosong pangarap siyang magtayo ng isang global network ng mga computerized warehouse malapit sa mga paliparan na nagsisilbing mga cultural center. Para dito, kailangan niya ng $100 million na puhunan. Si Richard ay sumama sa isang grupo na tinawag niyang Superior Table, isang global organization na naglalayong magtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang pinuno ng grupong ito ay si Robert, isang misteryosong tao na naging mahalaga sa mga ambisyon ni Richard. Maging si Richard ay nagsusuot ng St. Christopher Medal na may nakasulat na, "Richard, to my chosen son and heir, God bless you, Robert." Ngunit hindi malinaw kung tunay na tao si Robert o bahagi lamang ng imahinasyon ni Richard. Noong gabi ng mga pagpatay, inaasahan ni Richard ang pagdating ng isang Mr. Roberts sa Pellston Airport, isang pangalan na kahawig ni Robert, ngunit hindi ito dumating. Nakakapagtaka rin na walang miyembro ng tinatawag na Superior Table ang nagtanong tungkol sa pamilya Robinson pagkatapos ng krimen. Nalaman din ng mga detective ang kakaibang pattern sa pag-uugali ni Richard. Madalas siyang mag-check-in sa mga airport hotel ng ilang araw. Sinasabing siya ay nasa business trip. Ngunit sa mga trip na ito, nananatili lamang siya sa kanyang kwarto. Walang bisita at walang kahina-hinalang tawag sa telepono. Kalaunan ay unti-unting napunta ang pansin sa isang 30 years old na empleyado ni Richard na si Joseph Scolaro. Si Scolaro ang huling kinausap ni Richard at sinabi niyang kaunti lamang ang alam niya tungkol sa mga lihim na gawain ni Richard. Inihayag niya na ang mga pagtigil sa airport hotel ay may kinalaman sa bagong business venture ni Richard. Ngunit lumalabas na habang nasa mga trip na ito, nanatili lamang si Richard sa kanyang kwarto nang walang kasama o kahina-hinalang tawag. Lumalalim ang mga tanong. Totoo ba si Robert at ang Superior Table o likha lamang ng imahinasyon ni Richard? At kung nagsisinungaling si Richard, ano ang kanyang tinatago? Lumabas din ang mga bulong tungkol sa mga mental health struggles ni Richard sa kanyang nakaraan, ngunit malabo pa rin ang katotohanan tungkol sa mga ito. Dahil patay na si Richard, maaaring hindi na natin malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang mga gawain. Ngunit narito ang malaking bomba. Natuklasan na si Scolaro ay nagnakaw ng $60,000 mula kay Richard, nakatumbas ng higit sa $544,000 ngayong 2025. Natuklasan ng mga investigador ang sunod-sunod na tawag sa pagitan ni Richard Robinson at Joseph Scolaro noong umaga ng pagpatay. Teorya ng pulisya na kinumpronta ni Richard si Scolaro tungkol sa nawawalang pera, kaya't sa takot, umalis si Scolaro ng Detroit, nagmaneho ng ilang oras papunta sa Goodhart at pinatahimik si Robinson bago nito maisiwalat ang kanyang ginawa. Suportado ng circumstantial evidence ang teoryang ito. Una, si Joseph ay hindi makontak ng sinuman sa loob ng 12 oras sa araw ng pagpatay. Wala siyang kinatagpong kaibigan, kasosyo sa negosyo, o pamilya, at wala siyang alibay upang patunayan ang kanyang kinaroroonan. Ayon kay Joseph, nasa isang plumbing convention siya at nakikipagkita sa mga kliyente, ngunit walang makapagpatunay sa kanyang kwento, bagamat may ilang bahagi ng kaso na hindi malinaw. Ang biyahe mula Detroit papuntang Goodhart ay karaniwang tumatagal ng 5 hanggang 6 na oras, ngunit ang mga putok ng baril ay narinig bandang 9:00 ng gabi sa araw ng pagpatay. Sinabi ng asawa ni Joseph na nasa bahay ito sa Birmingham bandang 11:00 ng gabi na nagdulot ng kalituhan sa timeline. Nagpatuloy ang investigasyon at lalong lumitaw ang mga butas sa kwento ni Joseph. Nakatuon ang mga awtoridad sa kanyang alibay, lalo na sa oras ng mga pagpatay. Una, sinabi ni Joseph sa pulisya na ang huling pag-uusap nila ni Robinson ay noong June 25, 1968, nang magtanong si Robinson tungkol sa mga company checks. Ngunit sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasang pinalaki ni Joseph ang kanyang sahod, pinalaki ang kanyang expense account,
at nagbigay ng mga dagdag na sahod sa iba pang empleyado, lahat ng walang pahintulot ni Robinson. Sa crime scene, natagpuan ng mga detektib ang mga shell casing at mga bakas ng dugo na nagpapakita ng presensya ng salarin. Natagpuan din ang isang pares ng sapatos sa pag-aari ni Joseph na eksaktong tugma sa mga bakas ng paa na naiwan sa crime scene. Ang problema, ang mga sapatos ay malinis at hindi pa nagagamit na nagdulot ng mga tanong. Lumabas na si Joseph ay may ugali na bumili ng mga duplicate na bagay, kaya't iniisip ng pulisya na maaaring ginamit niya ang isa pang pares ng sapatos sa pagpatay. Lalong naging masama ang sitwasyon para kay Joseph nang mabigo siya sa 2 polygraph test at hindi tiyak ang resulta ng pangatlo. Matapos ang brutal na pagpatay sa pamilyang Robinson, bigla ang nakuha ni Joseph ang kontrol sa negosyo. Ang pagmamay-ari ni Scolaro ng baril ay nagdagdag pa ng hinala laban sa kanya. Natuklasan ng mga investigador na si Scolaro ay merong baril na kahawig ng mga ginamit sa pagpatay. Ang 2 pangunahing baril na sangkot sa kaso ay isang 25 caliber Beretta automatic pistol at isang bihirang 22 caliber Armalite AR-7 rifle. Ipinakita sa mga record ng pulisya na si Scolaro ay may 2 piraso ng bawat baril na ito at sinabi niyang ibinigay niya ang isa sa mga pistola kay Robinson at idinonate ang parehong rifle. Noong 1969, nang magpatotoo ang mga saksi, nadiskubre ng mga detective ang isang pribadong shooting range na pag-aari ng biyenan ni Scolaro. Lumabas na si Scolaro, isang dating military marksman, ay madalas na pumupunta doon. Dito natagpuan ang mga AR-7 shell casings na eksaktong tugma sa mga nakuha sa crime scene. Kinumpirma ng ulat mula sa State Police Lab ang ebidensyang ito. Noong Desyembre ng 1969, higit sa 1 taon matapos ang pagpatay sa pamilyang Robinson, ipinresenta ng mga investigador ang kanilang kaso sa county prosecutor. Umaasang makasuhan si Joseph Scolaro. Ngunit dahil walang murder weapons o saksi, nagpa siya ang prosecutor na huwag ituloy ang kaso. Itinuring ang ebidensya bilang circumstantial at hindi sapat para sa hatol. Ang kaso ay napabilang sa cold case, ngunit hindi sumuko ang mga detective. Patuloy silang nakipagtulungan sa mga prosecutor mula sa Emmett County, kung saan nangyari ang krimen, at sa Oakland County, kung saan nakatira ang pamilyang Robinson, upang panatilihing buhay ang investigasyon. 4 na taon pagkatapos, noong 1973, isang bagong prosecutor na si Louis Brooks Patterson ang muling tumingin sa kaso ng Robinson at handang magsampa ng kaso laban kay Scolaro para sa conspiracy to commit murder. Ngunit bago pa man magtagumpay, dumating ang trahedya noong March 8, 1973. 2 tao ang pumasok sa opisina ni Scolaro upang kolektahin ang utang na $730. Ngunit natagpuan nila si Scolaro na patay na sa kanyang upuan, may tama ng bala sa ulo at basag ang isang picture frame sa pader. Agad na dumating ang pulisya at kinumpirma na nagpakamatay si Scolaro gamit ang baril. Natigil ang pagsisikap ng prosecutor na magtagumpay sa hustisya. Sa mesa ni Scolaro, may natagpo ang isang liham na nagsasabing, "Mother, saan ako magsisimula? Ako'y isang sinungaling, manloloko, at nandaya. Anumang tseke na may pirma mo ay walang halaga dahil peke ang pirma ko upang mapaalis sila. Alam kong ako'y may sakit ngunit hindi makakatulong ang paghingi ng tulong sa mga taong nasaktan ko." Idinagdag pa niya, "Wala akong kinalaman sa pagpatay sa mga Robinson. Ako'y manloloko, pero hindi mamamatay tao." Kahit sa pahayag ni Scolaro, nanatiling puno ng misteryo ang kaso. Bagamat iginiit niya ang kanyang pagiging inosente, maraming tao, kabilang ang State Police at Emmett County Sheriff's Department, ang patuloy na tiningnan siya bilang pangunahing suspek. Walang kasong isinampa laban sa kanya. At sa kanyang pagkamatay, nawala ang pagkakataong makuha ang buong katotohanan mula sa kanya. Lumitaw ang mga pangalan ng ibang suspect tulad ni John Norman Collins, na konektado sa sunod-sunod na hindi malutas na mga pagpatay sa southeastern Michigan noong 1967 hanggang 1969. Si Collins ay nahatulan ng isang pagpatay noong 1970, ngunit marami ang naniniwala na siya ang nasa likod ng iba pang mga pagpatay, na naging dahilan para tawagin siyang Michigan Murderer.
May connection si Collins sa kaso ng Robinson dahil kilala niya si Richie, ang panganay na anak ng pamilya Robinson, na pareho silang nag-aral sa Eastern Michigan University. Ngunit walang malinaw na dahilan kung bakit tatargetin ni Collins ang mga Robinson, lalo na't hindi akma ang mga biktima sa kanyang karaniwang target. May mga usap-usapan din tungkol kay Monty Bliss, ang caretaker ng Blisswood, kung saan natagpuan ang mga bangkay ng pamilya Robinson. Kabisado ni Bliss ang lugar at siya ang nagtayo ng mga cabin. May mga lokal na naniniwala na maaaring may motibo si Bliss para patayin ang pamilya dahil sa lungkot at galit sa pagkamatay ng kanyang anak sa isang aksidente sa motorsiklo. Ayon sa teoryang ito, maaaring nagalit si Bliss kay Richard Robinson at kumuha ng sariling hustisya. Bagamat mukhang kapanipaniwala ang teoryang ito, mahalagang tandaan na hindi kailanman seryosong isinama ng pulisya si Monty Bliss bilang suspek. Maaaring ituring na kwento ng paghihiganti dahil sa kalungkutan, ngunit hindi ito akma sa mga katotohanan ng kaso. Narito ang isa pang teorya, ang dating sekretarya ni Robinson na nagpakasal sa isang mayamang negosyante na may koneksyon sa mafia sa Cleveland, maaaring may kinalaman sa misteryo. Noong panahon ng mga pagpatay, nagkaroon ng miscarriage ang babaeng ito at kumalat ang chismis na baka anak ni Robinson ang baby, hindi ng kanyang 70 years old na asawa. May mga spekulasyon din na ang isang pamilyang may kaugnayan sa isang hindi matagumpay na negosyo ni Robinson ay maaaring may koneksyon sa mafia. Ayon sa manunulat na si Marty Joe Link, ang mafia theory ay may katotohanan. Ang ginamit na baril sa mga pagpatay, isang AR-7 rifle, ay isang paboritong sandata ng mga mafia hitmen noong panahong iyon. Isang impormante noong 1968 ang nagsabing may utang si Robinson sa mafia na $122,000 kada buwan at malaki ang kanyang atraso. Ayon pa sa impormante, kung hindi raw nagkulang sa bayad si Robinson, hindi nila papatayin ang buong pamilya. Ngunit sa pagkamatay ni Scolaro, natigil ang investigasyon. Noong February 1974, natagpuan ng isang state trooper ang isang asul na 1965 Chevrolet na inabandona sa gilid ng M14 highway. Sa loob ng glove box, natagpuan ang isang luggage tag na may pangalan ni Shirley L. Robinson mula sa Lape Village, Michigan. Ito ay 200 miles ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen at 6 na taon na ang nakalipas mula sa mga pagpatay. Sinuri ng mga investigador ang kotse para sa mga lead ngunit walang natagpuang makabuluhang ebidensya. Lumabas sa pagsisiyasat ng titulo ng kotse na ito ay dumaan sa maraming may-ari mula noong unang binili noong 1966, ngunit wala sa mga dating may-ari ang may alam kung paano napunta ang luggage tag sa kotse. Sa paglipas ng mga taon, tinanong ng mga tao kung bakit hindi kinasuhan ang pangunahing suspek. Ang iba ay naniniwala na ayaw ng Emmett County na harapin ang malaking gastos ng isang paglilitis. Ang iba naman ay nagtataka kung sapat ba ang kakayahan ng prosecutor upang masiguro ang hatol. Pagkalipas ng 45 years, kinuha ni Detective Sergeant Jim Linderman ng Emmett County Sheriff's Office ang kaso. Ipinaliwanag ni Linderman na kapag nagretiro ang isang detective, automatikong ipinapasa ang mga hindi nalutas na kaso sa kanilang kahalili. Sinabi niyang puno pa rin ng mga ebidensya mula sa kasong ito ang kanyang evidence room, na tinatawag niyang pinakamalaking kaso na hindi nalutas sa buong county. Noong 2018, sa paggunita ng ika-50 anibersaryo ng massacre, nagsama-sama ang mga retiradong investigador, lokal na historiador, at manunulat upang magdaos ng pagtitipon tungkol sa kaso. Isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas. Hindi ganoon kamisteryoso ang kaso gaya ng iniisip ng lahat. Kinumpirma nila na ang pangunahing suspek, ang taong nagpakamatay noong 1973 bago pa man siya arestuhin ng mga autoridad, ay siya ngang responsable sa mga pagpatay. Ang pagkamatay ng mga Robinson ay hindi agad na isara dahil sa ilang mga kadahilanan. Una, may mga conspiracy theories at haka-haka tungkol sa posibleng kasabwat ni Scolaro, kaya't natakot ang mga taga-Emmett County na isara ang kaso nang hindi tiyak kung may iba pang sangkot. Pangalawa, sa umpisa, may kontrol ang sospek
si Joe Scolaro, sa kwento, kaya't nagdulot ito ng kalituhan sa publiko at media. May mga teorya pa, tulad ng koneksyon ni Richard Robinson sa mafia, na nagpalala sa mga hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, nagpatuloy ang mga tanong at hindi agad nasara ang kaso kahit may sapat na ebidensya laban kay Scolaro. Ang property kung saan matatagpuan ang cabin ng mga Robinson ay kamakailan lang inilagay sa merkado. Ang 1 acre na waterfront lot ay nakalista para sa halagang $425,000. Ang dating cabin, na tinatawag na Somerset, ay nasira pagkatapos ng massacre, at mula noon ay nanatili itong bakante. Ang lupa ay binili ng isang pamilya pagkatapos ng mga pagpatay at pinanatiling hindi ginalaw, na parang isang alaala sa nangyari. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Wall of Titan, Zilpa Hara-Reichert, Maria Fumoto ng United States, Mylene Kamit, Lexi. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.